Mga pamamaraan mga bossing ko para higit ka na maka-attract ng swerte lalo na sa pera. Kung sa ngayon mga bossing ko ay nakakaranas ka ng mga pagsubok lalo na sa pera, bagamat ikaw ay masipag at matyaga at lagi ka na lang walang pera, mainam na subukan nyo po ito. Proven po ito mga bossing. Mas mainam mga bossing ko na ang pinaglalagyan ng inyo pong pera ay alam nyo ang tamang lagayan. Mas mainam mga bossing ko kung ang lagayan ng pera po ninyo ay ilalagay nyo po mga bossing ko sa mataas na lugar kagaya ng halimbawang cabinet sa pinaka mataas na antas, doon nyo siya ilalagay. Yan po mga bossing ko, kapag diyan nakalagay sa matataas, 'di ba? Halimbawa, may mga matataas na puno, tinitingala natin, or may mga tao na mayayaman, sila sinasabi natin, tinitingala natin. Parang sila po, mas maganda yung lagi ka tinitingala kesa doon sa dinadown ka mga bossing. Kasi yung nasa baba mga bossing ko, inaapak-apakan, yan po mga bossing, negative sign po yun. Parang inihahalin tulad din ito sa lagayan ng ating kaperahan. Kapag dyan po yan nakalagay, yan pa mga bossing ko, parang mas mabilis mo siyang maaabot, makakamtay nyo kaagad, at saka hindi siya lagi nauubos ang pera. Proven po yan. Kaya kung ikay lagi walang pera, saan nyo nilalagay ang wallet ninyo, ang bag po ninyo mga bossing? Dapat ito pa mga bossing ko, inilalagay nyo sa mataas mga bossing para higit ka na maka-attract ng swerte, lalo na sa pera. Totoo po yan. Yan po yung mga pinagdaanan ko dati mga bossing ko at binago ko yung lagayan ng aking kaperahan. At tunay naman mga bossing kung hindi ako makapaniwala sa dami ng mga blessing na dumarating na parang may mga nagagawa pa ako mga bagay na hindi ko inaasahan na hala, magkakaroon pala ako ng pera doon, yung mga ganun mga bossing. Or kaya yung nga pong iniaadya ako sa lagi ikisuswerte lalo na sa pera. Ganun din po mga bossing ko, kung kayo po mga bossing ko, yung pitaka at wallet dapat sa matataas na lugar mga bossing ko ha. Ganun din po mga bossing ko, kung ang inyo pong mga, halimbawa, yung mga importante sa buhay ninyo, kagaya ng birth certificate, mga titulo, dapat sa matataas po yan lugar mga bossing ko para madagdagan yung titulo, yung birth certificate para maging matagumpay sa buhay. Isa po yan sa mga sikreto pero turo ko po yan sa inyo mga bossing. Kaya yung mga anak ninyo, kayo po, yung mga passport, yung mga importanteng yan mga bossing ko ng mga papeles, hindi yan sa ibaba ng aparador inilalagay. Inilalagay yan sa matataas na lugar para tagumpay sa buhay, para sa mga birth certificate at para doon naman po mga bossing ko sa mga titulo para dumami sila ng dumami mga bossing. Ngayon po, yan po isa sa mga sikreto. Ganoon din yung mga bag ng anak po ninyo na estudyante, huwag niya ilalagay sa sahig. Huwag yung hagis lang sa sahig mga bossing. Ilagay niyo yan sa mataas na lugar. Halimbawa, lamesa, or kaya sa may cabinet, hindi siya sa baba, sa itaas siya mismo. Doon nyo siya ilalagay. Kasi, negative sign pagka sa sahig nyo siya inilalagay. Yan dyan yung tipo na tinatamad pumasok, tinatamad mag-aral, kaya dapat mga bossing ko para sipagin po yan. Naka-level po siya kasi mahihirapan naman yung anak natin kung sa mataas, na sobrang taas. Doon lang siya sa mismong gitna na maaabot niya, pero hindi sa sahig nyo siya ilalagay mga bossing. Yan pa mga bossing ko ang mga sikreto upang sa ganoon, mas higit tayo na maka-attract ng swerte. Lalo-lalo na tungkol sa usapin ng pampinansyal.